Hello, Leo. Ito reading mo for September 22 to 30. Pero kahit lumipas yung mga date na binanggit ko na yan, timeless reading naman to kahit kailan makarating. So, pagpasensyahan mo na yung boses ko, Leo. Since August pa to hanggang ngayon, hindi pa nakaka-recover yung lalamunan ko after 2 series ng medications. Okay? Wala akong boses and hirap. Kapos ang hininga at boses natin, no? So, sorry rin dun sa mga hindi ko na na-continue yung mga readings ninyo kasi meron ako nasimula ng mga readings nun eh. Kaso, pag masama yung pakiramdam ko, pag hindi ko kaya, hindi na lang muna ako nagre-read. Okay? So, yun lang naman, Leo. Thank you so much for dropping by bago ka man dito or matagal na. At na-appreciate ko yung support ninyo. No, lahat ng nagla-like, comment, share, nagpapadala ng star super thanks, nag-join ng subscription membership, pati nag-avail ng videograms, private readings. Speaking of private readings, guys, dumiretso kayo doon sa official page ko, doon sa Blue F na app. Pag walang check sa kanan yung purple tin, hindi po ako yun, no? Palatandaan ng mga fake, nagpapanggap na ako, i-add friend kayo or i-message kayo. Okay, kung sa YT channel kita nanonood ngayon, tingnan mo lang lagi yung mga nakasulat sa description dyan below. Nandyan lahat ng details papunta sa aking official page. Nandyan na actually yung pinaka-link, itatap mo lang and then mapupunta ka na dun. Okay, at if you're new, syempre, don't forget to subscribe, like, follow. So, tignan na natin, no? Maglatag muna tayo ng general energies mo, which is kukunin natin dito sa ating oracle cards. So, Leo, first card na nahugot natin for you is Awaken and then followed by the Journey. And you also have Receive and Step by Step. Sige. Bago ko makalimutan yung pumasok sa isip ko. May nakita kasi ko nakita ko to and may pumasok agad sa isip ko. Leo, I think meron something here about your spiritual journey. Unang-una kasi you have the awaken, you have the journey, you have receive and step by step. And nang nakita ko tong dalawa, tong combination netong dalawa, is na-feel ko kagad. Okay, singit ko Hindi lahat ng Leo for sure makaka-relate dito, no? General reading ito only. So, kunin nyo lang aning tumutugma sa inyo. Kung hindi ninyo naiintindihan, hindi kayo nakaka-relate, matik yan. For sure, hindi para sa'yo yung reading. Kasi, kung talagang para sa'yo to, feel mo agad. Alam mo kagad yung mga pinagsasasabi ko. Okay? Nagbabasa ako base sa pakiramdam ko sa card, sa intuition ko. And syempre, kailangan natin yung traditional meaning ng cards. Doon ako nagbabase. Kaya minsan matagal ako, nag-iisip ako, nag-channel ako, kasi pinakikiramdaman ko yan. Hindi lang ako yung para lang ratrat ka ng ratrat, tira ka ng tira, salita ka na lang salita ng kung ano-ano, mag-invento ka na lang ng mga kwento mo. Okay? So, yun na nga, Leo. Ma-awaken ka eh. May some kind of awakening dito and there's this something about journeying. So, mukhang meron ka na namang bagong journeying, Leo. Ayan, no? Parang nabubuksan yung kamalayan mo dito. Mata mo, third eye, about something. Tapos, meron ditong something din na magbubukas para sa iyo. Like, something na madidiscover mo behind this door. Okay, kung saan man nagtutugma sa'yo yan. Kung sa career mo, edi sa career mo. Kung sa spiritual mo, hindi ko alam. General reading naman ito. You're about to receive something. You are about to receive guidance, Leo.
Yun yung sinasabi ko kanina na una kong na-feel nung nakita ko to. Okay? Meron ipapadala sa yung guidance yung divine. Yung step by step na gagawin mo. Yun yung guidance eh. Ituturo niya sa'yo, gagabayan ka niya, ano yung mga kailangan mong gawin, steps, tungkol dito sa bagay na ito. Hindi mo ito mafe-feel, hindi ka makaka-relate dito kung hindi ka pa awakened. So, ito ay para sa mga enlightened, awakened na, yung mga nag-level up na spiritually. Kaya ako sinasabi sa inyo na hindi lahat makaka-relate dito. At kung isa ka, Leo, please, doon sa mga awakened, sa mga kakaunti na yun na sinasabi ko na nakaka-relate ka na feel mo agad ito, right on, mag-comment ka dyan sa ibaba. Or mag-leave ka ng heart or mag-comment ka dyan. Basta ang nakikita ko lang dito, Leo, meron kang something na madidiscover. Like an eye-opener for some of you. Sige, kung hindi spiritual, sabihin na natin, may eye-opener para sa inyo, Leo. And meron something dito na mabubuksan para sa iyo eh. Na yun yung parang magpinaka-gateway mo. You're about to enter something, you're about to discover something. Okay? For some of you, itong pagiging awakened is something like parang realization mo. Or yun, para kang nahimasmasan, nagising sa katotohanan. Kung hindi man ito about your spiritual awakening. Pero yung una kong na-feel kanina specific na energy is about spiritual. So, malalim. Okay. So, nakikita ko rin dito. So, lipat na tayo dun sa hindi spiritual. Meron ditong something na magsisimula talaga yung journeying mo. Diba? Sabi nga nila, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So, meron kang dapat simulan, Leo. Dito. Kung hindi mo gagawin yung first step, hindi ka makakapag-start. So, kailangan mo mag-initiate. To be able to receive this, meron ka kasing something na kailangan na paparating sa iyo na marireceive mo. Pero kailangan mo rin kasing simulan. Kailangan din manggaling sa iyo. Okay? Oh. Basta, meron kang something na sisimulan dito. Pwedeng project, could be anything. Kung hindi man ito related sa career mo, sa spiritual growth mo, no? Kunin nyo na lang ano yung nagre-resonate para sa inyo. Okay? But you are, for sure, meron kang magandang marireceive. Lahat ito maganda, Leo. Itong mga general, yung mga overall energies na na-pick up natin dito, lahat ito ay positive. Okay? Maaaring iba sa inyo, itong magbubukas na to, opportunity nyo sa love life, sa career, no? Iba-iba eh. Depende. Marami naman kayong binabasahan, general reading ito. Okay? Para lang sa mga makaka-relate. Yung mga hindi makaka-relate, huwag i-feel it. Huwag nang mag-aksaya ng oras na ipilit. Okay? Ito namang mga round cards, Leo, ito yung mga next na paparating sa'yo. Yung first card mo is kangaroo. Sige, latag muna natin. Followed by the butterfly. And then you have gavel. And rose. Etong kangaroo na to, Leo, this is always a preparation. Na there's something coming up na kailangan habang malayo pa, unforeseen pa lang, try your best na makapag-prepare. Okay? So, yung mga pilosopo dyan, for sure, sasabihin nyo, paano ako magpe-prepare kung hindi ko nga alam? Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Gawin mo lahat ng pwede mong i-prepare, yun na lang, okay? Kasi may unsettled times eh. Yun yung mga pecha de peligro, yun yung mga walang kasiguraduhan. So, ano mangyayari pag walang kasiguraduhan? Di lahat na lang nung maisip mo na pwede mong pagandaan mo.
Okay, nawawalan ako ng boses. And a change for the better, Leo. Maybe ito na yung pagbabagong hinihintay mo. Good, ano pa rin to, positive card, positive energy pa rin to. So, expect mo yung magagandang changes na paparating sa'yo. Yun nga, may mga, sabi ko nga, di ba? Leo, may maganda ka marireceive. May it be divine messages or ibang bagay, material man yun or hindi. And you also have Devil. Ito yung mga legal process na kailangan pagdaanan, whether you like it or not, lahat dumadaan sa legal. Okay? Kung ano man itong mga legal na to, it could be court proceedings, it could be pagpa-file ng mga kung ano-ano, like licenses, permits, mga legal documents, no? Pwedeng kailangan mo ng legal advice from a lawyer, no? Or maybe you're dealing with someone na related siya sa ganong field, no? Rules to, laws or rules. So, di ba? Kailangan nating sumunod sa laws or rules. Kahit na ayaw natin, yun yung process. Okay? So, may mga bagay dito, Leo, na kailangan mo duman sa legal process. Yun lang yun. Walang shortcut yun. Parang ganun. And, Leo, kung nag-expect ka, naghintay ka ng jowa, ng person, ka-connect, ng romance, eto na. Romance is in the air. Actually, ngayon, pwedeng nalalanghap mo na to. Or pwedeng paparating pa lang yung sa iba sa inyo. Okay? Ayan. So, gilig moment no, sa mga nag-aabang ng love life dyan. So, syempre, hindi kompleto yung mga reading natin pag walang kaunting patikim ng love life. So, kahit naman hindi ako mahilig sa love reading, singit na lang natin dito sa abot ng makakaya ko dahil nawawala agad yung boses ko. Pagkasyahin ko na lang sa maiksing reading na ito, at least kompletos recados tayo. Okay? Pero this is a general reading actually. Sinisingit ko lang ito kasi alam ko na mahilig kayo sa mga love life. Charot. Chasing, Leo, ano to? May energy ng maghahabol. Nako. Sobrang cute mo kasi, sobrang ganda mo, foggy mo. Kaya siguro, may maghahabol, meron ka ring time, meron ka ring karma and apology. Yes. Hahabulin ka talaga niya. Hihingi siya ng sorry. Leo, itong person mo. Hindi ko alam kung ito ba ay past ex, whatever, or current person mo. Susuyuin ka niya, hihingi siya ng sorry sa'yo. Itong person mo is pwedeng dumadaan na siya sa period ng karma. Sorry naman, hindi naman dahil nagre-rejoice ako dahil may taong nakakarma. Guys, ha, remember, kahit na kayo ay nargabyado ng ginawa sa inyo, hindi pa rin tamang sabihin na sana makarma siya. Wag. Ang mga words natin may power yan. Para mo na rin siyang kinakurse in a way. Hindi tayo para sabihin natin yun. Alam nung karma yung trabaho niya, hindi mo na kailangan sabihin yun. Kasi once na sinasambit mo yun, nagwi-wish ka na rin ng hindi maganda in a way. Kahit sabihin mo may atraso siya sa'yo. Maganda ipagdasal mo na lang. O, baka naman sabihin niyo, ipagdasal niyo, sana matsugi na. O, mali rin yun. Tandaan nyo, anything na ini-imagine nyo pa lang, hindi nyo pa binabanggit, basta masama. Okay? May harm, whatever. Lalo na, pag binanggit mo pa, o binigyan mo na siya ng power ng form, inisip mo pa lang, kasalanan na parang ganun. The more na sinabi mo pa, parang curse na yun. Okay, no matter what na may nag-wrong sa inyo dyan, kung ano-ano man, alam mo, may divine justice. Di ba? So, ito sinasabi ko doon sa mga tao na mahilig magsabi, ay, naku, sana makarma siya. Akala nila hindi babalik sa kanilang sinasabi nila. Babalik yun, actually. Babalik.
para sa mga hindi nakakaalam. So, balik tayo sa love reading mo. Naisingit ko lang yung kasi ang dami kong nakikita nun sa comment section. At hindi ko na pinag-abalahan na sermonan pa doon. Bahala sila sa buhay nila. Oo. Kaka-wish mo ng mga ganun, kakasabi mo ng mga ganun dahil bitter yung puso mo. Sa'yo rin babalik yung poison, dear. Totoo yun. Kaya mas maganda, mas malinis yung puso mo. At huwag ka na lang magsalita ng mga hindi maganda. Okay? Chasing, Leo. So, yun na nga, balik tayo. Pwedeng itong person mo is nagsisisi na siya doon sa mga ginawa niya sa'yo. Pagkakamali niya. But it's too late. For some of you, pwedeng ayaw nyo na talaga dito sa tao na to. The fact na nakarma siya. Siguro talagang may nagawa siyang kasalanan or mali. Ano yun na yung mga consequences ng ginawa niya eh. Okay. Pero ikaw, nasa sayo naman to kung tatanggapin mo, patatawarin mo. No, andito lang ako para i-report sa'yo ano yung mga nakikita ko right now dito sa cards, sa energies na nandito ngayon. Etong mga energies na to, pwedeng energy mo, energy ng person na nakaka-deal mo. Pwedeng magkabaliktaran yung mga nasasabi ko. Naghihintay ng tiyempo to, Leo. Naghihintay ng tiyempo. Pero, balak niya talagang mag-reach out sa'yo para mag-sorry kung tatanggapin mo pa siya, kung patatawarin mo siya. Hahabulin ka niya eh. Okay, magtitake ng chance ulit itong person na to sa'yo. So, yun. Check na natin yung mga tarot cards mo. Kasi gusto ko makita yung mga keywords. First tarot card mo is the Nine of Swords reversed, followed by Queen of Pentacles reversed, Ten of Cups reversed. Ano ba ito? Puro reversed. Tapos meron kang Seven of Cups reversed. O baka pati ito reversed din. Ay hindi. O, sa bottom ng deck may have the Six of Swords. So ang mga dominant energies dito ay Cups, which is water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron din namang Air, Gemini, Libra, Aquarius, or very minimal lang yung Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. May energy dito ng pagiging restless, Leo. Alam mo, na-detect ko na to sa'yo dun sa mga nakaraang readings ko pa. Nagkasakit ako. May sakit na ako nun. So, sabihin mo na mga August or early September. Na-feel ko na you're not okay. Meron something na bumabagabag sa'yo. Maybe nag-overthink ka lang din. Minsan part ito ng overthinking. It could be mga worries mo, stress mo. Something that is keeping you up at night. No? Hindi kayo makatulog ng maayos for some reason. Hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam kung ano itong mga iniisip ninyo, Leo. Pero nasa-sense ko yung restlessness. Uneasiness. It could be fears, worries, anxieties mo. Pero yun nga, sabi ko minsan ito yung overthinking lang. Okay? So, huwag masyadong mag-overthink. Kung advice yan. Okay, Leo. I forgot na baliktad pala yung Nine of Swords mo. So, yung mga binanggit ko na yun, all of those are true pagdating sa Nine of Swords. Pero reversed nga pala to, Leo. Finally, buti napansin ko. Finally, Leo, yung mga bagay na binanggit ko na yung kanina about the Nine of Swords, matatapos na yun. So, kung restless ka na itong mga nakaraan, araw, weeks, months, whatever, nakikita ko na mawawala na yung mga yon, unti-unting madedissipate yung mga pinag-aalala mo na yun. Problema man yun, whatever, tao. Basta, madidissolve na yung mga yun eh. Mag-end na yung period mo ng puyat, kung di ka mapuyat, di ka mapakali, wala kang pahinga, isip ka ng isip sa ganito, ganyan, no? So, pwede nga i-indication nun, di ba, may problema ka, kaya hindi ka makatulog-tulog,
kasi may pinoproblema ka, pwede ngang ibig sabihin nito, o siguro masosolusyonan na yung problema mo na yun. Kaya okay, finally, ay, mawawala na yung aking stress. Makakatulog na ako ng maayos. Kasi hindi ka na nag-worry about dun sa problem. So, ganun. Ganun yung eksena rito. Okay? May mga something na magtatapos na dito. Yun yung mga nagkukos ng sleepless nights, worrying para sa iyo. Queen of Pentacles reversed. This is an energy wherein parang feeling mo may kulang. Yan na feel ko dito, Leo. Pinakikiramdaman ko yung baraha. Hindi na ako lagi nagre-rely sa cards, no? So, na-feel ko nung nakita ko to, inawakan ko na parang feeling mo may something na kulang sa'yo. Okay? Material man yun or hindi. This is something na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo, Leo, eh. Pwedeng hindi siya material. Oo. Ikaw ang nakaka-feel niyan, ikaw nakakaalam niyan. Basta kung ano yung sinabi kaagad ng intuition ko, na feel ko, isisingit ko kasi minsan nakakalimutan ko kapag nagdadadaldal ako ng kung ano-ano. Basta ang na-feel ko lang, this is something na okay. Kahit gaano ka ka-successful, ganito ganyan, parang meron something ka na you're longing for something na okay, may kulang eh. And sadly, itong kulang na to, alam mo sa sarili mo na hindi mo to kayang bilhin para sa sarili mo. Hindi mo siya kayang ibigay sa sarili mo. Yun yung sad part na itong kakulangan na to. Pero alam mo yun, hindi mo naman kailangan maging doom and gloom, Leo. Hindi naman ibig sabihin na meron kang nafe-feel na ganyan, may kulang sa'yo, hindi na pwedeng maging masaya ang buhay mo. So, nasa sa ano na lang natin yan. Disposition sa buhay, charot. So, pagdating naman sa Ten of Cups, meron talagang something dito na hindi happy. Promise, may some kind of disharmony, especially sa bahay, sa family. I hope wala namang problema, no? Sa family, sa bahay, sa mga anak, magkakapatid, mag-aasawa rito. O, something about relationships, like sa relasyon mo sa mga, bawa, family members. Pwedeng yun yung affected dito eh. Pwedeng yun yung merong problema eh. Siguro kawalan ng, pwedeng nagkaroon ng tampuhan, misunderstanding. Hindi ko alam kung ano mang problema ito. No? Feeling ko something na related mismo sa bahay. Okay, yung iba sa inyo, pwedeng example, nagkaroon kayo misunderstanding with kapatid mo, or sa magulang mo, or in-laws mo, hindi ko alam eh. Or pwedeng kayong mismo mag-asawa, hindi kayo nagpapansinan kasi ganito, ganyan, no? Basta meron something, may discord, disharmony dating sa bahay. Yun lang yun. Para tuloy, alam mo yun, para tuloy may dead air doon sa bahay, para tuloy, alam mo, mafe-feel mo yung energy, yung atmosphere na, okay, parang awkward, cold, or, ayun, uncomfortable. Diba ang hirap nun pag meron kang kasama sa bahay na hindi kayo nagpapansin, hindi kayo nag-uusap, may galit kayo, may samaan. Kasi parang nag-iiwasan kayo and mafe-feel mo talaga yung energy, diba? So yun, parang yun lang naman yung nafe-feel ko rito. Okay, some of you pwedeng ito ay sign ng broken family. Watak-watak. Alam mo yun. Hindi naman lahat ng pamilya perfect. Hindi naman lahat ng pamilya happy, diba? Yun yung realidad ng buhay. No? So, yun lang na may nakikita ko rito. Pwedeng may mga bagay dito na nakakalungkot kasi nga hindi kayo magkakasundo, pwedeng ganun, or kulang-kulang kayo. Siguro yung iba, kahit naman hindi nag-away, parang yung iba, siguro, nagsipag-asawa na, nasa iba't ibang bansa na, iba-ibang lugar, siguro, hindi na kayo masyadong
nare-reunite, mga reunion, kita-kita, no? Yung mga ganun lang. Pwede rin naman ganun. Siguro may mga namimiss kayong family members or mga family OFW, basta yung mga malalayo, magkakalayo kayo, hindi kayo laging nakakapag-usap, nagkikita. Hindi na kagaya nung dati, alam mo yun, parang ganun. Tapos you also have Seven of Cups. Reversed. Okay, Leo. So finally, magiging clear na yung path mo dun sa mga obstacles or dun sa mga pampagulo, mga epal, distractions. Kung nung una, nalilito ka, naguguluhan ka, hindi mo alam which path to take or alin dito yung pipiliin mo, mini-mini mo, kung ano man itong mga sinisimbolize ngayon ng cup sa situation mo. So general reading ito kung ano yung specific na bagay na yan, situation na yan, or could be people na nakaka-relate ka lang, doon ka na lang kumapit. Pero ang nakikita ko nga dito is makiklear na yan. So ngayon mas mas simple na, mas clear na yung isip mo kung alin ba talaga yung dapat mong gawin, ano ba talaga yung dapat mong gawin or alin ba dapat yung piliin mo rito. Okay? So, sa bottom ng deck mo, you have the Six of Swords, Leo. Sabi ko nga, matatapos na yung mga pinoproblema mo. Ayan na nga yung Six of Swords, which is an indication ng mag-i-improve na yung mga bagay-bagay. Ito ay good card, Leo, kung gusto mong umalis, lumipat ng tirahan, lumipat ng company, lumipat ng better partnership connection. Ano mang better yan, basta may something better ka na mapupuntahan, malilipatan. No, overall, yung situation mo magta-transition from magulo, mahirap, to, at matiwasay, matahimik, or better. Yun yung indication nito. So, anong pinaka-advice for you? You have the Five of Cups reverse. This is moving forward, Leo. Sinasabi sa'yo ng bara mo. Kung ikaw yung Leo na tinutukoy dito na hanggang ngayon hindi ka pa nakaget over, hindi mo pa rin matanggap kung ano man yung nangyari na yan. Breakup man yan, kung ano mang klaseng pagkabigo or loss. Kasi andito yung loss, sadness, hindi makamove on. No, ang pinapayo sa'yo kasi ito yung advice card mo. Meron pang darating para sa iyo, Leo. Kaya kung ano man nawala sa iyo dito, ano man tunagin, huwag kang mag-alala dahil yung mas better, yung talagang nararapat para sa iyo ay parating. So, mag-move on ka na raw. I-accept mo to. Okay? So, yun lang, Leo. Maraming salamat sa pag-drop by. Don't forget to subscribe, like, follow. Kung nakarelate ka, kagaya ng sinabi ko kanina, especially dun sa spiritual, comment nyo below para malaman ko kung sino-sino dito yung mga yon. Pa-leave na lang ng like, comment, or pa-share na rin. Tap nyo na rin yung bell icon para updated kayo, no? Maraming salamat sa lahat ng nag-join na membership, subscription sa mga hindi umaalis dyan. Private readings, yan, tsaka videogram available na sa akin. Magpa-flash sa screen, lalagay ko dyan, yan yung official Blue F page ko. Hindi ko na sasabihin yung pangalan pero sikat yung app na yon, yung F na blue. No, yung purple tin ko nag-iisa lang yung doon sa F na blue na app. Yung may check sa kanan lagi titignan nyo. Pag yung purple tin na nakita niyo doon sa Blue F app at saka sa black tin na app, marami kasing mga fake na gumagaya sa akin doon. Pero dun sa Blue F na app ay verified ako doon. No, tandaan niyo yung mga fake. I-add friend kayo, i-message kayo, hindi ako yun. Okay, kung sa YT channel ka nanonood ngayon, tignan mo sa description dyan, nakalagay dyan yung pinaka-link papunta dun sa Blue F app ko na official page. Tatap mo lang yung link, mapupunta ka na ron. Kayo mismo mag-PM sa akin kung mag-i-inquire kayo, magbubook kayo ng private reading. So, yun lang, Leo. Hangad ko lagi ang kabutihan ninyo. Sana makatulong sa inyo itong reading. Take care. God bless. Babush.